Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, October 25, 2024. Ayan, so finally nagkaroon tayo ng konting bounce dito sa market natin pero parang si BPI lang yung humila dito sa markets natin. Ayan, so medyo malakas kasi yung galawan ni BPI po natin. So nag-close tayo, okay, bounce 0.42% and meron tayong 7.61 million net foreign buy. And so kahit papaano yung nakikita natin na bago magkaroon ng pre-close, yung net foreign sale natin na more than 100 million kanina, binawi naman siya. Ayan, so hopefully mag-bounce tayo by next week. So buti na lang, berde nga pala yung closing natin dun sa US market. Kaya siguro medyo kahit papaano lumaban ng konti yung galawan din dito sa PSE market. Pero nandito pa rin tayo sa bandang baba. So medyo bad yung trades natin for the week. So nag-close tayo 7,314.23 and 0.42% nga po yung gains ng ating index. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks. So parang hindi nagbago yung listahan ko kapon. So Macro Asia, okay, correction na siya. Negative 3.53% Friday. So tama-tama para sa profit taking niya. So tignan na lang natin next week kung babawi itong si Macro Asia natin. 791.95K net foreign buy. Tapos si dito, nag-bounce na rin siya 1.18%. Meron siyang 115.12K net foreign buy dito sa market natin. Pero alam naman natin na sa ibaba pa rin yung price action natin kay dito. So kasama na rin siguro negative sentiment na market. Tapos si FCG may konti siyang bounce 1.14% and meron siyang 1.8K net foreign sell. MRC okay, nag-up siya 1.08%. Meron siyang 408.9K net foreign sell. Tapos si BPI, ito nga yung isa sa mga big winners for today. Nag-close siya na, umabot na ng 6% kanina, di ba? So nag-close siya ng 5.04% and tinulak talaga siya. 304.23 million net foreign buy. So nandito siguro yung 71 million na net na nakita natin para kay PSC and then si ASEN. Ayan, so finally nagkaroon din siya ng bounce 1.24%. Pero net foreign sell pa rin siya ng 14.6 million net foreign sell nga po dito sa market natin. So parang sinundan talaga natin kung ano yung galawan ng US market. So ngayon naman, pinapakita yung futures ng US market, medyo okay naman siya. So malumani naman yung galawan doon. So wala pa rin yung di ba, yung Iran saka Israel na inaantay natin na malaking negative news dito sa market. So hopefully, hindi na siya matuloy kasi busy-busy si Israel doon sa mga sa bandang sa Gaza pa rin ba o doon sa Lebanon na yung pinupuntahan niya. Ayan. So anyway, hopefully hindi matuloy yung kera na yan kasi kung hindi, may additional pullback ulit yung markets natin. Most likely, di ba? Kasi negative sentiment yon para sa market natin. Okay, so okay, not so good, not so bad yung galaw natin for today. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Collaborate Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin. Medyo pangit yung mga reviews natin kasi pabagsak yung market. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group. Kung gusto mo ng guide sa trading po sa Philippine markets natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers dito sa trending stocks review, mga company reviews natin, profit or loss sa market, mga basic indicators. So weekends na naman, aral ulit tayo dito sa market. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. Okay? So check mo na lang yan. So Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. So bumalik sa 67.9K na yata ngayon si Bitcoin. Hopefully, maganda ulit yung weekends natin dito sa bandang cryptos. Ayan, follow mo na lang po ako dito. Check mo na lang yung mga posts natin dyan. Sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Ayan, check mo lang po dito yung mga uploads natin or dito sa Facebook page na Palabi Traders. Sa mga articles natin dito sa, ayan, wala si Budegi Pick natin. So sa mga local markets, US at saka crypto, medyo mabagal yung net ko ngayon. Ayan, ayaw niya lumabas. Ayan, yan po yung bodega pick natin. Ayan, so tingin tayo ngayon dito sa summary ng market natin. Wala na akong masyadong na-post kanina
So medyo pangit kasi yung galaw ng market natin. Pero at least kahit pa paano, medyo binawi siya ng finance sector natin. So siya yung kumita ngayon, yung mga finance stocks, nag-up siya ng 0.97%, followed by services sector 0.76. Kulelat yung mga alaga ko dito sa bandang properties naman, negative 0.67%. So buti na lang, may konti nagtulak kay BPI, yun siguro yung nag-cause. Bakit meron tayong net foreign buy na 7.61 million? Kung hindi, net foreign sales siguro yung closing natin for the week. So PSE recap na invest sa 7,314.23 and then nag-up na tayo bigla ng 0.42% kanina dahil kay Bank of Philippine Islands natin. Okay? So ito yung summary niya. Okay, so medyo mas marami pala yung yung gumalaw na big caps. Ayan. So pero hinila tayo ni BPI nga, nag-up siya ng 5.04%. DMC, ayan, buti bumawi si DMC. Si SCC nag-drop siya eh. So DMC nag-up ng 2.12%, tapos si Pure Gold nag-bounce 2.01, URC 1.53, Nickel, ayan, finally nag-bounce din 1.52%. So mas marami pala yung magandang galawan dito sa big caps na stocks natin. Tapos yung mga nag-drop si Wilcon, negative 2.29. Bakit si Bito nag-drop din pala? May banks din pala na bumagsak. Negative 1.9%, si Monde negative 1.79%. Profit taking na siguro si Monde natin. Ayan, SMPH, saka si ADI, mga properties natin, medyo nag-drop siya for today's trading. So ano pa rin ba yung mga binibili ng foreigners? Banko pa rin. So BPI, CBC, Union Bank, SLF, Manila Water, SCP, URC, AC, JTCAP, Aris, Globetel, at saka si Apollo. Ayan, makita mo. Konti-konti lang yung binili ng mga foreigners natin. Mrs. G, Expanse Solar Panel Initiative, Foreign Funds Sold, BDO, Metrobank, Security Bank. Ayan, may mga binenta din pala sila na bangko for today's trading natin. ASN, APF, GEN, CNPF, DNL, EMI, ABA, Aboitiz, Agenda, yan. Ali, CLI, FLI, MRC, Converge, ATI, Cebu, Robinsons, SSI, at saka si Wilcon naman natin. Aboitiz Equity Venture, so mataas pa yung upside niya. 50 pesos daw, sabi ni Phil Stocks. Robinsons Retail Holdings post net income of 8.24 billion for the first 9 months, up by 174.8%. Pero hindi ko yata nakita na umakyat si RRHI. Ayan. So pagbalik na lang siguro ng sentiment ng mga big caps natin. Ayan. So kumikita na po si Robinsons. Hopefully matuloy na. Pero nag-reverse naman na yung direction niya. Medyo mabagal lang yung galawan din niya. So SPNEC expects, ano ba nangyari dito? Phase 1 of its, may good news siya, 500 megawatt solar project in Nueva Ecija to begin operations in the fourth quarter of 2025. Ayan. So, pero yung kailangan niya kasi ng ito si SPNEC, kailangan niya ng properties, lupa, kung saan niya ilalagay yung solar powers niya. Yun talaga yung problema niya. Kaya, di ba, last time hindi natuloy yung breakout natin sa kanya. So Ayala Land declares cash dividend of 0.29 pesos per share. So ilang percent yan? Ayaw yata nila kasi nag-drop pa rin yung price ni Ali. ASN is investing up to $18 million in 70 megawatt solar project sa Bangladesh naman siya as part of expansion in Asia Pacific. So Aboitiz Power net income rose 2%. Tesla. So kung nanonood kayo ng nandito sa nandito sa US market ngayon yung bakbakan. Si Tesla yung yung umarangkada kagabi. Sayang to, hindi natin nasakyan to. Kasi nag-open to 13% siya, pero sa closing umabot siya ng 21.92%. So hindi natin akalain na mababa pa pala sa kanya yung 13% opening niya kagabi. So ewan ko ngayon, parang yung pre-market niya is negative siya. So, ang taas kasi ng ginalaw niya. So, maganda kasi yung surprise yung earnings niya. So, US stocks rose for the first time in this week. Ayan. So, 3 araw silang drop and Thursday nag-up. So, ngayon, parang okay din naman ulit yung galawan dito sa US stocks natin. So, Malampaya pays for gain national significance, Prime Energy. Si Prime Energy Resources, Phase 4 Malampaya project. Yan, so may project siya. And then yung ating closing kagabi, so si Dow Jones nag-drop siya, negative 0.33, pero okay naman si Nasdaq tsaka si S&P
500. Ayan. So konti-konti yung yung na-post ko ngayon. So ingat pa rin po diyan sa Pilipinas. Grabe. Pinanood ko yung balita kagabi, grabe pala yung bagyo, lalo na especially sa bandang Batangas, di ba? So ang daming bahay na lumubog doon. So ingat po kayo. Sana po okay tayo diyan. Okay, so ayan, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So magsunod guide sa trading po sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. So double check mo na lang yung ating Patreon channel naman. Okay? So, hopefully, magandang yung US market para Monday. May pampalubag-loob tayo doon sa malakas na bagyo. Ayan. So, yung pinaka-peak pa rin natin, 7,600. Nagkaroon tayo temporary support. Pero ito pa rin yung tinitignan ko ng support kasi matamlay yung mga alaga nating stocks. Temporarily, pwede naman. Pwede naman natin ilagay dyan. 7,266 na support. Siguro mas malakas lang or siguro may potential na bounce kapag umabot po tayo ng 7,151. Kasi mahina pa rin yung yung itsura ng tignan mo yung RSI natin. Pababa pa rin kasi yung pinaka main direction. Kaya hindi rin natin maalis na maging bearish pa rin kahit na may bounce na yung itsura ng PSE market natin. So siguro sabi nga natin as usual, pampalubag-loob hangga't hindi lumalabas yung 15 billion na net foreign buy natin, yung nagpaakyat dito sa market, mag-stay lang tayo above ng 7,000 levels naman natin. So okay na yan kahit pa paano. 0.42%. Magpalitan na lang kung sino yung winners at saka losers dito sa market pa natin. Pero pinapakita na indicators, pababa pa rin yung direction niya. Malit lang kasi yung yung bounce natin kanina dito sa PSE. Okay? So nakita natin yung galawan ng mga blue chips. Dito naman tayo sa mga winners. Meron ba tayong makikita na winners bukod kay BPI? Mabot siya ng 5.04%. RCI, ayan. Hindi kasama sa trending So bumalik siya 4.97%. CLI, nag-breakout si si Bulan Master natin. Tingnan natin. Hopefully matuloy na yung galawan niya. Tapos, sino pa? Hanap lang tayo yung above 1 million kasi yung iba, alilit ng ng buyer. So, ibig sabihin, manipis. Manipis yung galawan din sa market. Wala ka masyadong makita na traded volume ng ni PSE. Ito, si SPC, 1 point. Nakabalik na rin pala si, hindi pa. Meron siya kasi malaking drop dito last time. So, pabalik pa lang si SPC, 1.29 million. So, nag-up siya 2%. DMC, ayan. So, buti pa to. Si SCC, hindi gumalaw. Pure Gold, ay lumalaban, 2%. Nag-up po siya. Tapos si URC, 1.53. Nickel, 1.52%. Ayan, medyo nagbabounce na rin si nickel po natin. Okay, so yun po yung mga winners dito sa losers. Sino ba? Macro Asia. Ayan, yung alaga natin. Ayan, so time na ba para profit taking? Bumalik na siya. So tignan natin yan mamaya, negative 3.53%. 1 million lang, above 1 million. Merimart, 2.7%. Tapos si Wilcon, minus 2.29. Sino pa? CHP, nawala na rin yung niya, no? So, biglang nag-drop pala dito si CHP, negative 2.03%. Tagal natin hindi na dito yata nasama sa trending last time, pero nagde-drop na, wala na. Hindi na siya napapansin. Double Dragon, 1.66% na drop. Okay. So, yung galaw na market natin, sobrang nipis. So, ilan ba? 4 billion naman siya. Okay. So, anyway, kapag medyo malakas kasi tayo, mabot ng 6 billion yung natin, yung traded volume dito sa PSE. Okay? So, pasalamat na lang kasi kahit pa paano, medyo nagberde yung itsura ng index natin. So, silip tayo dito sa US market. So, yung futures niya, okay siya kagabi, di ba? Malibang kay Dow Jones. S&P futures, 0.21%. Dow futures, 0.18%. Nasdaq, 0.21%. So, maganda pa rin naman yung pinapakita ng US futures. Dito sa European markets, medyo namumula yung mga European stocks. Tapos dito sa bandang Asia is mix. Ayan. Pero parang mas marami pa rin yung mapula, no? Dito sa Asian markets natin. Mahina pa rin yung galawan sa global markets nga po natin. Okay? So tingin naman tayo dito sa bandang crypto. Ayan, pabalik na sa 68K. Si Bitcoin natin, si Ethereum is 2.5. Ano si BNB pabalik ulit sa 600, 591.73.
Ayan, so bakit mapula lahat ng ano, kandila? Pero parang ano parang pa-recover yung ano, yung galawan kasi bumalik sa halos 68K ulit si Bitcoin. Kahapon nasa 66K, 'di ba, yung galawan dito sa bandang cryptos naman. Okay? So tingin tayo dito sa mga stocks natin. Ayan, so bilisan na lang natin kasi medyo pangit pa yung ano sentiment ng market natin. Macro Asia, ayan, so yung mga hindi makasabay last time, tingnan na, may opportunity ba 'to? Medyo solid pa yung ano yung kandila natin. So hindi pa natin makita kung magba-bounce na siya. Pero medyo sumakay siya ng konti dito sa ano sa MA9. Asa na ulit yung ano trading channel natin sa kanya, i-clone natin 'to. Kasi parang ito yung sinundan. Nagkalawan nitong si Macro Asia, MA20 yung ano pinapakita niya na pinakamalakas na support na yan. So medyo solid pa rin kasi yung candle. Meron siyang weak, lumaban siya pero parang ano pa rin, bearish pa rin yung ano, yung short term na candles niya from the last 3 days of trading para kay Macro Asia. So nag-drop siya, negative 3.53%, and meron siyang 791K net foreign buy. Ayan, so di okay lang, 3% lang. So kung abot siya dito, medyo malaki din yan. So siguro mga 5% din yan na drop o mga 6% na drop kung matutuloy siya na mag-retest dito sa isang support level natin. Kasi pagkatapos ng 7 o 7.1 ngayon, pagkatapos ng 7, yan na yun 6.5 yung pinaka-next na support level natin. Pero dahil dyan, so at least kahit pa paano, naging attractive na ulit yung ano, yung RSI level natin, nasa below ulit siya ng RSI 70. So hindi na overbought yung tingin natin kay Macro Asia. So nandiyan pa rin naman yung volume natin sa kanya. Traded value is malakas pa rin naman. So tingnan natin by next week. So kung meron man siyang pause, wag lang masyadong mag-drop yung ano, pinaka-price action natin sa kanya. Okay, so naghanap pa rin ng support. Si Macro Asia dito, marami talaga may hawak kay ano, kay dito natin. So nag-bounce siya ng 1.18%. So lumalabas pala dito, may para siyang double bottom. So hopefully, yan yung pinaka-double bottom natin sa kanya. Siyempre, bearish pa rin naman yung ano, yung overall picture niya. So makita mo dito, yung RSI is majority is nandito sa below RSI 50. So based sa price action niya, kung yun yung bottom natin sa kanya, ito yung titignan natin na trend para kay dito natin. Kailan kasi yun nga, wala pang final price kasi yung ano yung offering niya, di ba? Stocks offering nitong si dito natin. So hindi natin alam kung saan tayo magbe-base. Kasi kung 1.5 yung ibibigay nga doon, edi tingin na lang ako sa 1.5, di ba? Kaysa sa 1.69. Pero kung DOS o 1.8 siguro at least, may potential pa na gumalaw pabalik yung price action natin. Okay? So very strong yung pagka-downtrend natin. As of now kay dito, buti na lang meron siyang double bottom na itsura for today's trading natin. 1% lang naman. Okay? Next, FCG. So, puro pula na yung nakikita ko kay FCG na kandila. So, ito pa rin, pinaka-resistant. Resistance natin, 0.94. Pero at least, kahit pa paano, kagaya ni Macro Asia, nag-bounce siya ng konti malapit dito sa MA9. So, lumalaban siya. Bantayin na lang po natin yung mga may hawak pa na kagaya ko para dito kay FCG. Ayan, abot kayo ng piso si FCG natin. Or kung hindi, kung yan yung pinaka-sign na medyo weak siya, so mag-perform siya ng higher low, which is ang pinakamalakas na support niya as of now is yung ating MA20. Pero lalagay ko muna 0.9, 0.89 kasi meron din naman siyang consolidation dito sa area na to. So mali mo flag formation lang yung ginagawa ni FCG kasi medyo pangit nga po yung ano, yung itsura o yung sentiment ng market natin. Makita mo din, no? Parang divergence din yung naging itsura ng RSI level natin. So 1.14%, abangan na lang natin next week kung ano yung gagalaw, and optimistic din ako na nag-aantay para dito sa dividends. Pwede natin ibenta bago mag-X date and then bibili ka na lang sa X date naman niya. Okay, so nasa sideways, no? So hopefully flag. May nag-flag na kasi siya dito, di ba? May itsura siyang ganyan flag dati. Tapos hopefully flag, another flag formation yung ginagalaw niya. Kasi higher low pa rin naman si FCG po natin. Okay? Next, MRC. So lumaban din siya. Ang lilit ng mga nire-review natin na 1.08% minus 408K net foreign sell. So mahina.
Pero incline pa rin ako na ito yung tignan kay ano kay MRC natin, no. Medyo binago natin yung trend natin sa kanya nung 'di ba ang sinundan natin is ito na lang kasi ito yung mga peak niya last time medyo humina yung momentum ni MRC. O pwede rin naman ganyan, no. Parang meron siyang triangle formation, no. So nagde-decide siya kung aakyat ba siya or hindi. Pero paakyat pa rin naman yung pinaka-overall picture ni MRC. So nag-bounce siya ng konti sa MA20 kaya lang ang gusto natin syempre magba-bounce siya dito sa MA9 para magkaroon siya ng momentum. Kasi kung ganyan, parang divergence din yung yung itsura ng price action at saka yung lumalabas na itsura ng RSI naman natin sa kanya. Okay? So ganyan lang muna tingin natin. Nandiyan sa range na yan from 0.87 to 1.09 yung galawan ni MRC natin. Ayan. So uptrend, yung overall picture niya, uptrend naman siya kahit pa paano. Okay? Next, BPI, congrats dun sa mga malakas yung loob kasi red candle na malakas kahapon. So lumaban siya. So marami pa rin may gusto kay BPI natin. Nag-up siya ng 5.04%. Ayan. So buhay na buhay yung galaw ni BPI. Siyempre, hold lang, di ba? Ganun laban na natin dito kay BPI. Pero wala ako nito, hindi ako nakakuha ng banks natin. Ayan. So ito yung pinaka-trading channel niya, pwede rin naman diyan. Pero ito yung pinaka bigger picture ni BPI natin. Ayan. So pero breakout medyo nag-breakout yung candle natin. Nauntog lang siya ng konti dito sa 148. Pero syempre bullish yan kasi nandito sa ibabaw pa rin ng MA9 yung price action natin. Ayan. Medyo bullish si BPI natin. So 5.04% and kita mo naman 304 binomba talaga 304.23 million net foreign buy siya. And then lastly, ASEN. So nag-bounce na rin siya. Nag-worry tayo kahapon kasi nga laglag yung yung price action natin sa kanya. So ito na, pinaka-support natin. 4.6. O kung gusto mo, yung nakita natin na trend sa kanya, ito. Ayan. So depende naman sa tingin pero lower high siya kasi. So kung naman mag-Dow G siya dito, then at least kahit papaano may chance ulit bumalik siya in the short term para dito sa MA100. Pero okay, mas incline yata ako na tignan dito sa trend na to kasi net foreign sell ulit. Kahapon net foreign sell pala to. 14.6 million net foreign sell. And nag-bounce siya ng konti, 1.24%. So nag-bounce siya nung malapit na siya doon sa RSI 30 doon sa oversold condition naman. Hindi naman siya umabot pero nag-bounce si ASEN. Pero kung titingnan mo yung picture niya, buong picture niya, so medyo for the short term, may correction nga na ginagawa si ASEN natin. Okay? So hopefully, kung mag-drop man siya, hanggang dito lang sa 4.6 level naman. Okay? So balik tayo sa PSI. So for the week, medyo pangit talaga yung trade natin kasi kung titingnan mo siya, 1, 2, 3, 4, 5, puro red candles tayo. Maliban ngayon na may konting bounce siya. Pero for the majority of the week, laglagan talaga yung yung galaw ng mga stocks natin. So random ko din yan kasi medyo nag-drop yung yung mga hawak natin na stocks. Pero syempre, optimistic tayo for the short term. Nandiyan pa rin naman yung 15 billion na net foreign buy po sa market natin. Okay? So yun na lang muna yung ating review. Aral ulit tayo over the weekends. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join sa group guys. Kung gusto mo ng guide. Every weekends meron kami meeting dyan. Tapos sa crypto ko to, check na lang yan. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So mga gusto ng guide sa trading po sa market, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.